Kape para sa malamig. Ako, parehas lang ho. Mas mahirap pa nga ho minsan ng buhay ng OFW. Ang vlogger natin ngayon. Alam niyo mga boss, hindi lahat ng nasa Canada Hindi. mapera na agad. Marami rin akong kakilala dito na mga PR na sila dito. Pero alam mo yan, wala pa silang ipon. At the same time, madaming utang. Yun nga, yun yung nagiging prone ng tao dito. Kasi Yun lang. mabilis kang makautang, dadami utang mo dito. So yung income mo dito, lalo na kung ikay minimum earner lang dito, parang break even lang din. Sinishare niyo sa inyo mga boss kung yung totoo. Ang mind setting kasi natin, porket nasa ibang bansa, laki ng kinikita dyan. Andito ako mga boss, kina boss Jonah, dito sa bahay nila. Dito ko pinark yung sakyan ko, ayun o. Ayun o. May kukunin ako sa kanila. Tinapa mga boss. Ni-start ko rin yung sakyan ko. May dala pa kaming kape. Doon namin kakapihin sa bahay mga boss. Bagay ito sa malamig mga boss. Doon namin to kakapihin sa bahay. Kasi nagtimpla siya ng kape. Sabi ko, Tigimpla sa bahay, sa punta tayo sa bahay. Kasi magluluto ako ng ulam. Sabi niya, paano tong kape? Dali na natin yung kape. Ito, tingnan mo. Ito yung kape niya. Oh. Kape para sa malamig. Tara. Oh. Oh, yan. Pwede may kabit din dyan yung ano mo eh. Hindi ko alam kung effective to. Kasi lagi ko. Oh, okay na pala yan eh. Punta kami sa bahay mga boss. Tayong kape. Meron din akong kape ito. Pakita natin yung kape. Ito kape. Cheers, Oh. boss. Oh. Kape. Anin. Pati hindi gaano madulas ngayon. Oo, kasi hindi ba naman negative pa naman boss kasi pag nag-positive doon siya, 'di ba, dumudulas, nagkaka-black eyes. Sinama ko siya dito sa bahay kasi magluluto ako ng sinigang para ulam namin mamayang gabi. Wala naman siyang paso, kaka-out niya lang. So sabi ko, tara sa bahay. Dahil isa siyang chef, so siya yung paglulutuin ko. Ito talaga yung tunay na kusinero mga boss. Cook lang ako, cook lang. Yan, magaling talaga magluto yan. Wala. Napakasimple lang ng buhay po namin dito sa Canada. Kala niyo po ay Si Boss Jonah bonggang-bongga. yan. Yeah. Si Boss Jonah yung mag-vlogging sa inyo. Si Boss. Boss, ikaw. Boss, sabi mo yung simpleng buhay mo dito sa sa Poland, tsaka sa Canada. Nako, parehas lang ho. Mas mahirap pa nga ho minsan ng buhay ng OFW. Kala nyo lang, malaki yung pera, di ba boss? Malaki ko sa malaki pag ikaw convert mo sa Philippine peso. Pero break even lang din ang kita namin dito. Lalo na ganito lang, mga minimum earners lang kami dito. Tsaka isa pa, dito mo rin gagastusin kasi yun. Pag dito mo gagastusin ay mahal ang cost of living. Malaki yung pera mo, kung yung buong sahod mo, ipapadala mo doon sa Pilipinas. Yes. Paano ka kakain? Paano ka magbabayad ng bahay? For example, yung isang kwarto dito sa lugar namin, kwarto lang yun. Nasa 20 to 25,000 no, ang range. Gano'n kamahal? In peso na yun. Peso mga boss.
Kaya, so kung ikay kumikita ng 100,000, bawas na yun, 75,000 na lang. And then, yung pagkain mo dito, sa isang buwan siguro, ako, ang ano ko siguro, ang pagkain ko sa isang buwan dito, siguro nasa $400 din siguro. Cut. $400 lang? Mga ganun, ako na yun ha, tipid na ako nun, nung lagay na yun. Oo. Tipid na yun, so 400 cut, nasa 16,000 Oo, pesos. So less 16, less 15 natin. Tipid na po yun. Kasi mag-isa lang naman ako dito sa Canada na wala naman akong kasama ang family dito. Kwento mo sila, boss. Para hindi mainip yung viewers ko. Nagsasawa na sa akin yung mga yun. Sasawa na sa pagmumukha ko. Ano pa ikikwento? Typically yung gastusin dito, may matitira ka siguro kasi siguro sa akin, for example, ang matitira lang siguro sa akin na in pesos is 15,000 to 20,000 per month na yun. Kasi yung half ng ano ko, almost pambayad lang sa gastusin dito. Alam niyo mga boss, hindi lahat ng nasa Canada Hindi. mapera na agad. Madami rin akong kakilala dito na mga PR na sila dito, pero alam mo yun, wala pa silang ipon at the same time, madaming utang. Totoo yun, mga boss. Lalo na pag ay kayo kukuha pa ng sasakyan dito, magkano ang sasakyan? Ang SUV bi-weekly nasa 280. Laki no? So 25,000 again yun. Kung kayo may kumuha ng sasakyan dito ng for leasing, for example, nag-lease ka ng sasakyan. Yun yung mga common kasi na ano dito. Dito sa Canada, mabilis umutang, mabilis silang magpautang ng pera. Mabilis talaga. Diba? Sa ano lang. Yun ang totoo mga boss, sa mga hindi pa nakakarating dito sa Canada. Kung sa Pilipinas, hirap na hirap kayo mangutang sa mga bangko, ma-approve kayo, ang dami pang hinihinging dokumento. Dito sa Canada, hindi. Mabilis lang, mabilis. Hindi Kasi mga yun, boss. yun nga, yun nagiging prone ng tao dito kasi Yun lang. mabilis kang makautang, dadami utang mo dito. So yung income mo dito, lalo na kung ikay minimum earner lang dito, parang break even lang din. Papadala ka pa sa Pinas pag may family ka, gaya ko. Diba? Sinishare nyo sa inyo mga boss kung ano yung totoo. Ang mindsetting kasi natin, basta porket nasa ibang bansa, laki ng kinikita niya, mahal yan. Oo. Totoo na malaki yung kinikita mo dito, malaki talaga yung kahit ikay minimum earner. You could earn like 120,000 pesos, something like that. Kaso yung tax at saka yung gastusin dito, lalo na dito sa amin, sa BC, ilan ang tax dito, bossing, di ba sa atin? Mataas ang tax dito mga boss. Ito ang pinakamataas na Sa BC, tax dito sa province namin. sa British Columbia. Yan. British Columbia. Hugas-bigas lang yung aming. Ganun din kami dito. Hugas-bigas lang din yung aming mga pinangsasabaw sa Hugas bigas yung ginagamit. Di ba sa atin sa Pilipinas, yun naman talaga yung ginagawa ng mga lola natin, nanay, pag nagluluto ng sinigang, yung hugas bigas. Galing naman ng lagayan na ng paminta boss. Napaka-high. Okay ba yung na nakuha kong chef ngayong araw na to? Para magluto ng sinigang. Yan. Sinigang. Sinigang! Sinigang-gang. Ayun, bro, kaya mo kape ah.
Try mo yan. Oh, kulang pa ba ito boss sa tubig o sabaw o lagyan pa natin? Pwede Lagyan pa na. natin? Ano, papakulo ko? Sige. Ito. Pakulo mo na ako. Tsaka isa sa pinakamahirap na ano dito na boss, no? Ayan. Na ma-experience talaga during winter. Hirap ng winter. Siguro sa unang winter, pag ikay first time mo maka-enkwentro ng winter sa ibang bansa, talaga mag-enjoy ka pa. Mga isang linggo lang yon. Pero mga isang linggo, baka minumura mo na yung winter. Yung isang linggo mo dito, may pahubad-hubad ka pa nun. Hubad paro ka pa nun. Tapos, video ka pa. Video sa labas. Takbo ka sa snow. Isang linggo lang ganon, mga boss. Tapos, Mag-enjoy ka pa isang linggo. tapos pag mararanasan mo yung araw-araw ng snow, tapos magni-negative 27, 28. Yung isang linggo, mga boss, after nun, masama na mo, itsura ng mukha mo, mga boss. Parang ayaw mo na. Literal, yung... Oo, literal na ayaw mo na. Umpisa lang yan, umpisa. Enjoy. Pero, dahil lang dito yung pera, kung nakasabay kayo sa vlog ko, di ba, meron akong title ng content ko ay May Pera sa Snow. Andito yung pera, mga boss eh. Di lang naman sa Canada, pero halos lahat ng lugar dito sa ibang bansa. Andito yung pera. Nagkataon lang na nandito ako, tsaka si Boss Jonah sa Canada. Kaya may pera sa snow, mga boss. Tapos ang temperature pa dito na pinakamalamig dito sa lugar namin kasi nasa northern part kami ng Canada is negative 40 to negative 45. Grabe. Ang sakit sa baga. Sakit, mga boss. Yan ang katotohanan dito sa Canada. Hanggang ngayon, mga boss, kahit na naghigpit na yung Canada para sa mga mga foreign worker, marami pa rin ang mga sumusugal na nag-a-apply pa Canada. Pero kung alam nyo lang yung totoong sitwasyon ng mga nandito sa loob ng Canada, Ang dami na boss na pauwi rin na temporary foreign worker. yun ang totoo, mga boss. Parang siguro sabi nila nasa 500,000 na daw ang napauwi na. Yung natapos yun. Kasi hindi sila tumatanggap recently ng mga lamia, post work permit, mga cook na kagaya namin. Ayan. Kung ako, wala akong mai-share sa inyo kung paano dito mag-apply pa Canada. Pero siya, alam na alam niya yan. Kasi nag-apply siya dito. Kaya dun sa, minsan may mga nagko-comment sa akin na paano daw mag-apply. So, maging totoo. Hindi ko naman yung naranasan eh. So, paano ko iumpisahan sa inyo kung paano mag-apply dito pa Canada. Kung ako mismo, hindi ko naman yung naranasan. At magko-cross country ulit. At magko-cross country ulit. Na ulit. Oo. Dahil patapos na. Yun, patapos na yung contract niya. At yun, puputulin ko muna kayo doon. Bibitinin ko muna kayo. Sa susunod na kasama ko si Boss Jonah, yun na yung final. Tatalakayin ba natin, boss? Oo. Ang hirap din talaga makapasok sa Canada lalo na ngayon. Oo, totoo. Ang sabi nila kasi 2027 pa ulit bago sila magluluwag uli sa Sa mga foreign worker. foreign workers para ma-accept ulit nila. Kasi nakitaan ng flow kasi yung sistema ng ibang foreign workers eh. Banlahe. Ibang lahat. Tayo mga Pilipino naman, mga matitino naman tayo magtrabaho eh. Bumaga pag tayo nagiging OFW, talagang trabaho lang talaga yung natin. Maayos tayong magtrabaho, kaso may mga tao na inaabuso minsan yung sistema pag nakakita ng flow. Yan, ganun yung nangyari dito sa Canada. Since nakitaan ng flow, ginrab nila yung opportunity para doon. Dumami ngayon yung dito. Foreign workers. Ganun yung nangyari dito sa Canada. Mga boss, in general yun ha. In In general. Hindi Pilipino, hindi Indiano. In general, pang-alahatan mga boss. Yun yung totoo na nangyayari. Ganun yung talaga. nangyari ngayon. Kaya nagkikpit si Canada. Kaya si Canada talagang Meron nga ako dyan mga napapanood dyan sa social media. Ano sabi nila? Canada, ang hirap mong mahalin. O, di ba?
Yun yung napapanood ko mga boss. Kasi marami talagang nag-upload nagsashare ng story nila. Yung pauwi na sila ng Pilipinas. Hindi na-refuse yung application nila. Parang, kasi before, from visitor, pwede kang mag-work permit eh. Kinat muna nila yon. Ganon, kahigpit. Ngayon, hindi na pwede yung ganun. Pag visitor ka, mag-work ka, it's either lalabas ka muna para mag-apply ng working visa sa pinanggalingan mong country. Pag na-approve ka, then tsaka ka makakapasok dito sa Canada. Pero mabalik tayo sa sinigang mo. Sa sinigang ni Boss Joy mga boss. Ito yung dahilan kung ba't ko ito sinama sa bahay. Sa sinigang. Sinigeng-geng. Kaya kung gusto niyo ibitahan ko sa bahay niyo, sabihin mo, siya yung magluluto, ayan. Sinigang namin dito may kasamang mushroom. Ayun, mga boss, mushroom, sinigang. Kung ano lang yung available na mga ingredients dito, yun na lang din yung inihahalo namin minsan sa hindi na siya yung pinaka-standard na Hindi na, wala kung na. may kamo nga lang sana dito na boss na. Sa ibang, siguro sa malaki. Meron, sa Prince George nakakita ko ng kangkong malunggay fresh. Oo. di ba, minsan napapansin niyo yung pagluluto ko, parang wala akong ibang regado. Wala eh. Wala akong ibang regado. Kung ano na lang meron. Ano, boss? Pwede na. Ayan na. Ayun na si chef. Pwede na ba, boss? Pwede na. Buti, saan ka nakabili nito boss? Norm? Na meron na to. Bihirang-bihira ako makakita ng Lambot na. lambot. Lalaban na.